Kabanata 1641. Paglalakbay sa Bale City. Nalaman noon ni Tyr mula sa bibig ni Green Dragon na abala siya sa bagay na iyon sa Bale City. Pagkatapos, isa-isa, nalaman niya ang tungkol sa insidenteng naganap sa lungsod mula kina Dylan at Silas. Dahil dito, hindi maiwasan ni Tyr na isipin ang lungsod sa tuwing naaalala niya ang pangyayaring naganap doon. Sapat na iyon para hindi siya mapalagay. Sa sandaling binanggit ni Baxter ang Bale City, hindi maiwasan ni Tyr na maintriga. Senior Baxter, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang kailangan mo ng tulong sa Bale City? Tanong ni Tyr. Kailangan kong harapin mo ang isang insidente na nangyari sa nakaraan, sagot ni Baxter. Anong klaseng insidente ang nangyari sa nakaraan? Sagot ni Baxter, dahil nakaraan na ito, ay drop na natin ang paksa. Natigilan si Tyr sa sagot ni Baxter kaya pinili niyang pigilin ang dila. Samantala, ilang beses na umubo si Baxter, tila nasa masamang kalagayan sa ngayon. Walang pag-aalinlangan, ang isang matandang lalaki na tulad niya ay medyo hindi komportable na mapuyat hanggang huli na mga oras. Wala nang intensyon si Tyr na abalahin pa siya. Masasabi niyang ayaw din itong pag-usapan ni Baxter, kaya ibinaba niya ang paksa. Senior Baxter, ibabalik mo ba sa akin ang Celestial Blade pagkatapos kong maglakbay sa Bale City at tulungan ka sa misyong ito? Diretsong tanong niya. Tama ka. Tumango si Baxter. Bahala ka kung gusto mong pumunta o hindi. At paano kung ayaw ko? Kung tatanggihan mo ang misyon, ibabalik ko rin sa iyo ang Celestial Blade kapag narating mo na ang Realm of Demigod. Umubo ulit si Baxter ng 2 beses bago siya sumagot, pero Tyr, huwag mong isipin na ang Realm of Demigod ay ganoon kadaling makamit. Kung ikukumpara mo ang statistics ng buong bansa, kakaunti lang ang demigod sa lahat ng mga mamamayan sa bansang ito, baka kasing edad mo ako pagdating mo doon. Dagdag pa niya, sa karagdagan, ang paglalakbay sa Bale City ay hindi naman isang masamang bagay para sa iyo. Ngayong pumasok ka na sa sinaunang martial arts world, dapat mong maunawaan na hindi ka maaaring umani ng kita sa pamamagitan lamang ng pananatili sa iyong comfort zone. Venture sa panganib upang makakuha ng mga kapakipakinabang na gantimpala. Makipagsapalaran sa panganib para makakuha ng magagandang gantimpala. Umugong sa isip ni Tyr ang mga sinabi ni Baxter. Mukhang may naintindihan siya kaagad. Bagamat hindi siya gaanong lumahok sa sinaunang martial arts world, ang lakas ng isang mahusay na master tulad ni Baxter, na nabuhay ng higit sa 1 siglo, ay hindi dapat maliitin. Nararapat siyang tawaging isa sa mga pinakadakilang mandirigma ng sinaunang martial arts world ng Celestial Empire. Naghinala pa si Tyr na ang Old Scholar ay isang demigod. Sa kasong ito, paano niya masasabing hindi kapag humingi ng pabor sa kanya ang isang demigod? Ang sagot sa tanong na ito ay hindi siya maaaring tanggihan. Magiging hanggang si Tyr na tanggihan ang gawain pagkatapos na gawing malinaw ni Baxter ang mga bagay. Okay. Tumango si Tyr. Senior Baxter, pupunta ako sa Bale City bukas. Godspeed. Nakatanggap ng kontentong ngiti si Tyr mula kay Baxter, na casual na ikinaway ang kamay sa kanya. Ilang ilawan ng kerosene sa loob ng Scholar Tower ang biglang nagsindi ng sunod-sunod. Ang madilim na tore ay naging mas maliwanag ng bigla, ang saradong pinto ng gusali ay bumukas ng hindi inaasahan. Nakangiting sabi ni Baxter, Tyr, sinindihan ko na ang daan para sa iyo. Sobrang pinahahalagahan ko ito. Sumaludo si Tyr sa matanda bago tumalikod para lisanin ang Scholar Tower. Nang bumalik si Tyr sa looban na tinutuluyan ng kanyang pamilya, nadiskubre niya si Winifred sa kanyang silid. Sweetie, bakit ang aga-aga mo? Medyo tense ang ekspresyon ni Winifred. Sa wakas ay nabitawan niya ang bigat nang makita niya si Tyr. Ang sabi niya, hinanap kita kung nakatago ka ng maayos, pero wala ka sa kwarto mo. Nag-alala ako at naisip ko na napunta ka sa isang lugar sa iyong kalagayang lasing. Hindi ako bata, so how could I kick off the blanket? Humalaklak si Tyr. Natulog na ba si Cyrene? Sagot ni Winifred, oo, tulog na siya. Buong araw siyang nakikipaglaro sa ibang mga bata. Ang babaeng iyon ay pumunta rin sa kwarto ng mag-asawa sa gabi at sumayaw sa kanilang higa ng halos 30 minuto. Pagod siya, at bilang pagkayakap ko sa kanya, nakatulog na pala siya. Walang gustong itago si Tyr sa kanya, kaya tapat siyang sumagot, pumunta ako sa Scholar Tower at nakipagkita kay Senior Baxter. Ano?
Natigilan si Winifred. Yung maalamat na Senior Baxter na nabuhay ng mahigit isang siglo. Ang huling martial arts scholar ng dating Vronil Dynasty. Oo, siya. Buhay pa ba siya? Oo, buhay pa at sumipa. Tumango si Tyr. Curious na tanong ni Winifred, it's so late now. What could be so important that you had to show up there and disturb his sleep? Siya ang nag-imbite sa akin na makipagkita sa kanya, pahayag ni Tyr. Darling, I might have to leave again soon. I'm not sure kung kailan ako makakabalik. Senior Baxter was the one who dispatched me on a mission. I'm not even sure what the details of this mission. Oh well. Kung ganoon, dapat alagaan mo ang sarili mo. Hindi ba medyo malamig ang reaksyon mo? Nang makita ni Tyr ang reaksyon ni Winifred, bigla niyang napagtanto na sa kaibuturan niya ay hindi siya mapalagay. Napahagalpak ng tawa si Winifred at nanunukso, ano ba dapat ang reaksyon ko kung ganoon? Hindi ka paalisin. This is nothing new to me. Buntong hininga. Napabuntong hininga si Tyr at niyakap si Winifred, darling, sa tingin mo kailan matatapos ang lahat ng ito? Oo, sa tingin mo kailan matatapos ang lahat? Isa-isang umalis kinabukasan ng mga bisitang pumunta sa Canentine Mansion para sa kasal. Naghahanda sina Winifred, Helen, at ang iba pa na bumalik sa Con City. Noong una, nilayo ni Dixon at Carson na hilingin kay Tyr at sa kanyang pamilya na manatili ng ilang araw, ngunit pagkatapos malaman na may mga bagay na dapat harapin si Tyr, nagpasya silang huwag ipagpaliban ang kanyang schedule. Sumakay si Tyr ng eroplano papuntang Valley City matapos ipadala si Winifred at ang iba pa niyang pamilya sa airport. Walang ideya si Tyr kung ano ang naghihintay sa kanya sa paglalakbay na ito. Wala siyang ideya kung ano ang gagawin sa Valley City, ni hindi niya alam kung gaano katagal bago niya makumplito ang kanyang misyon. Gayunpaman, nang isaalang-alang niya ang usaping ito na kinasasangkutan ng Dragon Squad at Baxter, alam niyang magiging mahirap itong paglalakbay. Taglagas na noon, ngunit mainit pa rin sa katimugang mga lungsod. Gayunpaman, ang Valley City ay matatagpuan sa Hilaga, at sa oras na ito ng taon, ito ay nasa mahigpit na pagkakahawak ng isang malupit na taglamig. Lumilipad si Tyr mula sa West Suez, kaya t-shirt lang ang suot niya. Pagbaba niya ng eroplano, hindi niya maiwasang mapakunot ang noo dahil sa ginaw. Isang military jeep ang nakaparada sa labas ng airport. Ang Green Dragon, nakasuot ng coat, ay nakatayo sa harap ng sasakyan. May hawak siyang tabako gaya ng lagi niyang ginagawa. Nakasandal siya sa hood ng sasakyan sa puntong ito, nakatingin sa direksyon ng exit ng airport. Naglakad na si Tyr palabas ng airport, mabilis na naging asul ang kanyang mga labi dahil sa matinding lamig. Nagmamadaling lumapit sa kanya ang Green Dragon. Ha, Tyr. Nakarating ka na rin dito. Oo, nandito ako. Nagyakapan sina Tyr at Green Dragon sa isa't isa. Napakalamig dito. Ang lugar na ito ay eksaktong kapareho ng punong tanggapan ng Dragon Squad sa paanan ng Hellsby Mountain. Isuot mo ito at kumuha muna tayo ng pampuno ng tiyan mo, sabi ni Green Dragon, mabilis na binuksan ang pinto ng kotse para kumuha ng coat at ihagis ito sa direksyon ni Tyr. Nakaramdam ng sobrang init si Tyr pagkatapos maisuot ang Amerikana. Nakakita ang dalawa ng isang maliit na tavern sa kapitbahayan. Nag-order si Green Dragon ng ilang merienda at isang bote ng alak, handa nang makisalo sa pagkain kasama si Tyr. Kabanata 1642. Ang kaso ng nawawalang tao. Tyr rolled his eyes at Green Dragon and chided, sumali ka na sa Dragon Squad ngayon, pero bakit kuripot ka pa rin? Tingnan mo na lang itong mga pagkaing in-order mo. Nakakaawa naman ang mga portion. Kinuha muli ni Tyr ang menu at nag-order ng ilang signature dishes ng tavern. Tumingin si Green Dragon at nag-skim, is this meal on you? Haha! Bahagyang kumikibot ang facial muscles ni Tyr sa inis. Ilang sandali pa, sunod-sunod na inihain ang alak at mga pinggan sa mesa. Nag-toast sina Tyr at Green Dragon. Kailan nakipag-ugnayan ang Dragon Squad at ang Old Scholar sa isa't isa? Pinadala ako ni Senior Baxter sa Valley City para tulungan siya sa isang misyon, ngunit hindi niya sinabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin kapag dumating ako. Kaya Green Dragon, nakarating ka na ba sa Valley City kamakailan? Dagdag pa ni Tyr, sinabi lang sa akin ni Senior Baxter na pumunta dito at makipag-ugnayan sa Dragon Squad.
Kaya, kung ano man ang pinaghahandaan ng Dragon Squad mo kamakailan lang ay dapat ang isyo na hiniling niya sa akin na hawakan. Ibinaba ni Green Dragon ang kanyang wine glass at nagtatakang tumingin kay Tyr. Tanong niya, si Senior Baxter ba ang sinasabi mo tungkol sa maalamat na huling martial scholar ng dating Vronil Dynasty? Oo, ano ang gulat na tono mo? Hinampes ng Green Dragon ang kanyang hita. Hindi ko alam na nakontak siya ni Dragon Squad. Teka, hindi mo alam. Oo, wala akong ideya. Umiling ang Green Dragon at nagpaliwanag, siguro napakababa ng autoridad ko. War Emperor ang dapat na mamahala sa mga ganitong bagay. Anyway, hindi ako sigurado kung ano ang gusto nilang gawin natin. Wala ka ring ideya kung ano ang gusto nilang gawin. Medyo nagulat si Tyr. So, anong ginagawa mo dito sa lahat ng oras na ito? Iniimbestigahan ang mga kaso ng nawawalang tao, sabi ni Green Dragon habang nagbubuhos ng isa pang baso ng alak. What is this? Ang tinutukoy mo ba ay ang mga kaso ng mga nawawalang tao? Medyo lumala ang tunog ng Green Dragon. Natarante si Tyr. What? Ang Dragon Squad ay hindi kailanman naging interesado sa mga ganitong uri ng kaso. Bakit hindi mo ibigay sa pulisya ang mga kaso ng nawawalang tao? Ang ekspresyon ng Green Dragon ay naging seryoso habang ipinaliwanag niya, iba ang mga kasong ito sa mga ordinaryong kaso ng pagkawala. Bakit ganon? Nang mapansin ang solemnidad sa ekspresyon ng Green Dragon, naging seryoso rin ang ekspresyon ni Tyr habang nagtanong, ano ang dahilan kung bakit napaka-espesyal ng mga kasong ito? Sumagot si Green Dragon, maraming tao ang magkasunod na nawala sa Valley City nitong nakaraang 3 buwan. Ang mga biktima ay nasa edad, mula sa mga teenager hanggang sa mga matatanda sa kanilang mga 80. Lahat sila ay mga ordinaryong tao na walang kaugnayan sa isa't isa. Gayunpaman, ano ang kakaiba tungkol sa kanila ay 14 na taon ang pagitan nila. Alam mo ba na mayroon tayong mga metaphysical master sa Dragon Squad? Oo, alam ko. Tumango si Tyr. Paano ito nauugnay sa metaphisika? Pagkatapos mawala ang mga taong ito, partikular na binasa ng Master Bethel ng Dragon Squad ang kanilang mga petsa ng kapanganakan. Ang bawat isa sa mga taong ito ay ipinanganak na may Sapphire Fate. Ito ang kapalaran ng mga emperador noong sinaunang panahon, paliwanag ni Green Dragon. Ang kapalaran ng isang emperador. Si Tyr ay hindi pamilyar sa metaphisika at astrolohiya, ngunit siya ay tiyak na narinig niya ang tungkol sa Sapphire Fate, kaya naman ang kanyang pagkamangha sa oras na iyon. Mabuti sana kung ang mga taong ito ay ipinanganak na may ordinaryong Sapphire Fate. Sa kasamaang palad, lahat sila ay may pinakamagandang Sapphire Fate, ayon kay Master Bethel. Isang beses lamang sa bawat 14 na taon na lumilitaw ang mga taong may ganoong uri ng kapalaran. Kung sila ay ipinanganak sa panahon ng magulong panahon, ang mga taong ito ay aakyat sa tuktok at mamumuno sa mga tao. Green Dragon elaborated, sa pangkalahatan, ito ay isang napaka-misteryosong insidente. Ang mga taong ito ay dapat na nahuli. Gayunpaman, wala kaming ideya kung sino ang mga kidnapper o kung ano ang balak nilang gawin sa mga biktima. Ang pinakahuling pagkawala ay naganap noong 1 buwan, at may kinalaman ito sa isang sanggol na nagngangalang Seliph. Seliph yung baby. Ipinaliwanag ng Green Dragon, ang pamilyang Matias ay dating royalty sa dating dinastiyang Vronil. Pagkatapos ng pagkamatay ng dinastiya, lumipat ang pamilya sa Valley City. Sila ang kasalukuyang pinakamakapangyarihang pamilya sa lungsod ng Valley. Si Seren Matias, ang pinuno ng pamilya Matias, kapanganak lang noong nakaraang buwan, tuwang-tuwa ang matanda dahil nabiyayaan siya ng anak noong mahigit 50 taong gulang na siya. Pagpapatuloy niya, ang sanggol na ito ay hindi inaasahang inagaw ng isang grupo ng mga misteryosong lalaki sa sandaling siya ay ipinanganak. Ang grupong ito ng mga mahiwagang kidnapper ay dapat na parehong grupo na kumidnap sa mga taong may Sapphire Fate. Itinaas ni Tyr ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay at nagtanong, kung gayon, ang sanggol na tinutukoy mo ay mayroon ding pinong kapalaran ng isang emperador. Aba, ito ay masyadong kahabaan. Anong uri ng panahon ito? Mga taong naniniwala pa rin ba sa kapalaran ng isang emperador? Ang Green Dragon ay mukhang napaka-seryoso. Dahil ang bagay na ito ay sapat na seryoso upang maalarma ang Dragon Squad pati na rin si Baxter, ito ay higit pa sa sapat upang ipakita na ito ay dapat na mas komplikado kaysa sa naisip namin.
Ipinagpatuloy niya, isipin mo. Si Senior Baxter ang huling natitirang martial arts scholar ng dating Vronil Dynasty. Ang Valley City ay ang kabisera ng Vronil Dynasty bago nila nasakop ang buong bansa. I've always had the impression that the whole thing ay may kinalaman sa Vronil Dynasty at magiging malaki ito. Totoo yan. Inubos ni Tyr ang kanyang baso ng alak at sinabing, kung gayon, dapat nating gawin ang anumang nais ng boss na gawin natin. Matagal ka nang nag-iimbestiga dito, ngunit wala ka pa ring nakikitang palatandaan. Kaya ano ang plano mo susunod na gagawin? Maghanap ka lang. Walang magawa ang Green Dragon at sinabing, I'll take you to the Matias family later. Marunong ka sa medical skills, di ba? Nagkataon na ang asawa ni Seren ay may malubhang sakit dahil sa pagkidnap sa kanyang anak, kaya gusto mo bang itag? At saka, magagamit natin ang pagkakataon para talakayin muli ang mga bagay na ito sa pamilya Matias. Okay. Pagkatapos nilang kumain, diretsyong pumunta ang dalawa sa military jeep na iyon at tinungo ang direksyon ng pamilya Matias. Si Tyr ay nag-iisip sa loob ng kotse, pinag-iisipan ang mga pasikot-sikot ng bagay na iyon. Gayunpaman, siya ay bago sa lungsod na ito at walang alam tungkol sa lahat ng bagay dito, kaya tila walang kabuluhan sa sandaling ito na isipin ito. By the way, Green Dragon, narinig mo na ba si Dylan White, ang Sword Warrior? Nagulat sa pangalan, sumagot ang Green Dragon, sa totoo lang, matagal na akong hindi nakakatuntong sa sinaunang martial arts world, ngunit pagkatapos makapasok sa Dragon Squad, may mga espesyal na file na ibinigay sa amin upang tulungan kaming maunawaan ang sinaunang martial arts world in the shortest time na possible. Alam ko ang Sword Warrior na tinutukoy mo dahil may file tayo sa kanya. May file tungkol sa kanya ang Dragon Squad. Medyo nagulat si Tyr. Ano ang nakarecord sa mga file na iyon? Sumagot ang Green Dragon, ang ilan sa mga sikat na mandirigma o dakilang pamilya sa sinaunang martial arts world. Ang ilang mga pangunahing kaganapan ay naitala din sa mga archive ng Dragon Squad. Ang taong ito ay nasa edad 30s. Siya ay itinuturing na medyo kapansin-pansin na lumitaw sa organisasyon archive dahil sa kanyang murang edad. He then elaborated, that guy is considered as one of the best warrior of the young generation in the ancient martial arts world of the Celestial Empire. Sinasabing siya ang illegitimate son ng ulo ng White family, pero siya rin ay may espesyal na talento sa kendo mula noong siya ay bata pa. Siya ay tumatambay sa iba't ibang lugar sa sinaunang martial arts world matagal nang itinatag ng mga eskrimador sa sinaunang martial arts world upang pagbutihin ang kanyang sarili. Tanong ni Tyr, may iba pa ba? Iyon lang, sabi ni Green Dragon. Kung tutuusin, medyo bata pa ang lalaking ito. Kahit gaano siya kaalamat, hindi kasing excited ang kwento niya kumpara sa mga kwento ng mas lumang henerasyon. Nga pala, bakit mo siya tinanong ng biglaan? Sagot ni Tyr, it's nothing major. May napagdaanan lang ako sa kanya noon. Papunta na rin si Dylan para samahan ako sa mission na ito sa Valley City habang nagsasalita tayo, so I suspect that our teammate. Kabanata 1643. Ang Matias Family Mansion. Tila nagulat si Green Dragon nang sabihin ni Tyr ang mga salitang iyon. Tanong niya, papunta si Dylan sa Valley City para tingnan ang bagay na ito. Sino ang nagpadala sa kanya dito? Nagpaliwanag si Tyr, si Senior Baxter. Nauna na kaming naggalugad ni Dylan sa puntod ni Blade Hero. Nagmana kami ng espada at talam mula roon. Gayunpaman, dahil sa pagiging halino ng mga armas, kinumpis ka ni Senior Baxter ang mga ito ng maglaon. Nangako siyang ibabalik ang armas sa amin kapag nakapasok na kami sa Realm of Demigods. Pagpapatuloy niya, nagdesisyon si Senior Baxter na ibalik ang mga armas sa amin ng maaga bilang kapalit ng paglalakbay namin dito at pagsasagawa ng misyon. Nabanggit din ni Dylan na pupunta siya rito, kaya tinanggap ko ang gawain. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang Green Dragon. Matagal bago siya dahan-daang nagsalita, you and Dylan are both geniuses. Indeed, this is how the world works. Can you always gather in groups? Nagulat si Tyr sa komentong iyon. Hindi ko kilala si Dylan, at hindi ko alam na pupunta siya sa Valley City, sabi ni Green Dragon. Gayunpaman, dahil sinabi niya na darating siya ay dapat na hanapin ka kapag siya ay dumating dito. Hindi ako sigurado sa sarili ko.
Umiling si Tyr, ngunit kung mabibigyan tayo ng tulong ni Dylan, marahil ay mas madaling harapin ang bagay na ito. Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad patungo sa mansyon ng pamilya Matias. Ang pamilya Matias ay ang maharlikang pamilya ng dinastiyang Vronil. Bilang mga pinuno ng lupain isang siglo na ang nakalipas, ang pamilyang ito ay isang nangingibabaw na presensya noong mga araw. Kasunod ng pagkamatay ng dinastiya, ang karamihan sa mga imperial at maharlikang pamilya ay umatras mula sa yugto ng kasaysayan, at ang ilan ay naglaho pa nga. Gayunpaman, nakaligtas ang pamilya Matias. Mahigit isang siglo na ang lumipas, ngunit ang angkan ng Matias ay nanatiling matatag na nakabaon sa Vale City. Ang lupaing ito ay ang kabisera ng lungsod ng dinastiyang Vronil bago nito sakupin ang bansa. Ang ilang mga maharlika ay napilitang umatras dito pagkatapos na wasakin ang dinastiya. Ang angkan ng Matias ay dumaan sa kaguluhan sa nakalipas na daang taon. Ito ay naging isang makapangyarihang pamilya sa sinaunang martial arts world. Sa mga tuntunin ng kanilang impluwensya, sila ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa 8 great creeds ng sinaunang martial arts world. Sa teorya, paano mabibigo si Seren, bilang pinuno ng gayong makapangyarihang pamilya, na protektahan ang kanyang bagong pang-anak? Kung tutuusin, hindi siya masisisi sa kanyang kawalang kakayahan dahil masyadong makapangyarihan ang mga kidnapper na tumutumbok kay Selif. Bago ang pasukan ng pamilya Matias, may ilang matataas at matipunong gwardya na nakapost doon. Napakaganda ng gate ng mansyon, nakahawig ng dating palasyo ng Vronil Dynasty. Ipinarode ng Green Dragon ang sasakyan sa open space sa tabi ng entrance. Dahil sa kagandahang loob, bumaba ang duo mula sa kotse at tinungo ang gate. Sino kayong dalawa? This is the Matias family mansion. No trespassing allowed. Hindi ito ang unang pagkakataon na bumisita ang Green Dragon sa pamilya Matias, ngunit ang mga gwardya na nakatalaga sa gate noon ay hindi katulad ng squad na nakapost doon sa ngayon. Dahil dito, hindi nakilala ng mga gwardya ang Green Dragon. Tumugon ang Green Dragon sa pagsasabing, kami ay mga miyembro ng Dragon Squad ng Celestial Empire. Pumunta kami upang makipag-usap sa iyong hepe, Seren Matias. Mangyaring pumasok sa loob at ipaalam sa kanya ang aming pagdating. Agad na bumuti ang ugali ng gwardya sa dalawa matapos marinig iyon. Sandali lang po mga sir. Dahil doon, pumasok ang guard sa bahay upang ipaalam kay Seren ang kanilang presensya. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matibay na figure at pagod na mukha ang lumabas sa bahay makalipas ang mga 2 minuto. Old pal, please excuse me kasi hindi kita agad nabati. Ang lalaking ito ay si Seren, ang pinuno ng pamilya Matias. Nagmamadaling sinabi ng Green Dragon, masyado kang magalang, Chief Matias. Ipapakilala kita sa kaibigan kong si Tyr, mula sa Six Doors. Napagpasyahan niyang samahan ako sa investigasyon sa pagkawala ng iyong anak. Ikaw si King Summers. Pinag-aralan ni Seren si Tyr mula ulo hanggang paa, kitang-kita ang pagkagulat sa kanyang mukha. Hindi ko inaasahan na napakabata mo. Medyo nagulat si Tyr. Alam mo ba ang tungkol sa akin, Chief Matias? Bakas ng ngiti ang sumilay sa haggard na mukha ni Seren. Paliwanag niya, Brother Summers, ikaw ang Palace Master ng Regal Palace sa Rain. Ikaw na ngayon ay naging King Summers ng martial arts community ng Celestial Empire. Nauuna ka sa iyong reputasyon. Siyempre, alam ng lahat ang tungkol sa iyo. Nakarinig ako ng isang maraming kwento tungkol sa iyo, at lahat sila ay kahanga-hanga. Kung pag-uusapan, ang mundo ng sinaunang martial arts at ang komunidad ng martial arts ng Celestial Empire ay maaaring mukhang walang kaugnayan, ngunit ang parehong mga komunidad ay nanirahan sa parehong lupain ngunit gumagana sa magkaibang mga lupon. Sa napakaraming problemang naidulot ni Tyr sa komunidad ng martial arts nitong mga nakaraang taon at sa kanyang katanyagan sa buong mundo, ay hindi nakakagulat na ang mga pamilya ng sinaunang martial arts mundo ay narinig tungkol sa kanya. Medyo maangin sa labas. Tere na sa loob at mag-usap. Inimbitahan ni Seren ang dalawa sa parlor bago sinabihan ang kanyang utusan na dalhan sila ng mainit na tsaa. Humigop ng tsaa si Green Dragon at naramdaman niya agad ang pag-init ng kanyang katawan. Nagtanong siya, I wonder how the lady is doing lately. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Seren bilang tugon, baka sa mukha niya ang hinanakit. Buong araw pa rin siyang nakahiga sa kama. Ang paghikbi lang ang ginagawa niya ngayon, not to mention she's getting skinnier as well.
Natatakot ako na baka hindi na siya magtagal. Nagmamadaling sinabi ni Green Dragon, si Tyr ay isang dalubhasa sa larangan ng medisina. Wala ka bang pakialam kung titingnan niya ang babae? Baka may magawa siya tungkol dito. Nagliwanag ang mga mata ni Seren sa pag-asa bago bumulalas, kung magiging napakabait mo, Kuya Summers. Maliit na bagay lang naman. Kinawian ni Tyr ang kanyang kamay at sinabing, nasaan na ang ginang? Dapat akong pumunta doon at tingnan. Sumama ka sa akin. Pagkatapos, dinala ni Seren ang dalawa sa isang lofted area. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nasa edad 40 ay nakahiga sa kama sa loft. Ang kanyang mga mata ay walang laman at walang buhay, at siya ay kasing payat ng isang kalansay. Ang ginang ay nakakandong ng isang unan sa kanyang mga bisig bilang proteksyon. Paminsan-minsan ay tumatawa at iiyak na para bang nasisiraan siya ng bait. Ang pangalan ng babaeng ito ay Adeli, asawa ni Seren at ina ni Selif. Ang angkan ng Matyas ay sumunod sa tradisyon ng dinastiyang Vronil. Ang Seren ay may karapatan na magpakasal sa ilang mga asawa bilang pinuno, ngunit sila ni Adeli ay nagmamahalan noong sila ay bata pa at sa huli ay ikinasal. Minsan ay nanumpa si Seren sa kanyang mga ninuno na si Adeli lang ang kanyang pakakasalan sa kanyang buhay. Tinupad ni Seren ang kanyang pangako at hindi na muling nagpakasal pagkatapos noon. Sabay-sabay na nagmamahalan ang dalawa, at araw-araw silang namumuhay na para bang ito ang unang araw na nahulog ang loob nila sa isa't isa. Ang tanging ikinalulungkot nila ay, sa kabila ng kanilang pagsusumikap sa nakalipas na 2 dekada, si Adeli ay hindi nakapagbigay ng anak para kay Seren. Matapos maubos ang lahat ng iba pang paraan na magagamit, ang mag-asawa sa wakas ay biniyayaan ng isang anak na lalaki noong sila ay mas matanda na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang sanggol ay kinuha kaagad ng siya ay isilang. Isang matinding dagok sa mag-asawa ang pagkawala ng kanilang anak. Si Adeli, partikular, ay nawasak bilang resulta ng insidente. Nang maglaon ay nahiga siya sa kama, at naapektuhan din ang kanyang kalusugang pangkaisipan. Namula agad ang mga mata ni Seren. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata nang makita ang kalagayan ng kanyang pinakamamahal na asawa. Nakiramay si Tyr sa mag-asawa. "Let me take her pulse readings," sabi niya habang papalapit kay Adeli. Labis na nabalisa ang emosyon ni Adeli nang iabot ni Tyr ang kamay sa direksyon niya. Kabanata 1644. Ang babaeng nawalan ng pag-iisip. Mabangis na tinitigan ni Adeli si Tyr, kitang-kita sa mga mata nito ang puot. Nanginig ang buo niyang katawan habang mariin ang pagkakahawak ng unan sa kanyang mga braso. Isang malakas na sigaw ang pinakawalan niya, "Umalis ka! Umalis ka dito! Lumayo ka sa akin! Huwag mong hawakan ang anak ko! Lumayo ka sa amin!" Nagmamadaling binawi ni Tyr ang kamay niya. Nang mapagtonto ni Seren kung ano ang nangyayari, sumugod siya at niyakap ang asawa habang inaalo, "Relax ka lang, sweetie. Huwag kang matakot. Siya ang doktor na humiling na alagaan ka. Paalisin mo siya dito. Palayasin mo na siya. Naparito siya para ilayo sa atin ang anak natin. Bakit kailangan ko ng doktor kung wala naman akong sakit?" Seren elaborated, "Wala kang sakit. Hindi ko implying na ikaw ay, ngunit ang sanggol ay kakapanganak pa lang, at kailangan natin siyang pakainin ng gatas ng ina. Gayunpaman, dahil sa katotohanan na hindi ka makakagawa ng anumang suso. Ang gatas, kinuha ko ang kalayaan na kumuha ng isang profesional na prolactinist upang bantayan ka." Isang prolactinist? Unti-unting nawala ang pagkabalisa ni Adeli. Napatingin siya sa unan sa kanyang mga braso, tila natulala saglit. Patuloy ni Seren, "Look sweetie, medyo pamayat ang baby natin." Oo, pamayat na siya. Ang bata ay hindi na madaldal gaya ng dati, at hindi na siya umiiyak o tumatawa. "Ano ang dapat nating gawin tungkol dito, honey?" Sabi ni Seren, "Well, bibigyan mo lang siya ng gatas." "Oo nga. Kailangan ko pa siyang pakainin at kailangan niyang uminom ng gatas, pero wala akong gatas. Kaya nga kumuha ako ng prolactinist para sa'yo. Sweetie, you must allow the doctor to examine you to be able to produce milk." "Oo naman. Okay." Pagkatapos ay kinuha ni Seren ang unan mula sa mga braso ni Adeli at sinabing, "I'll take the baby outside for some well needed sa sikat ng araw. Para sa kapakanan ng ating anak, dapat mong sundin ang mga tagubilin ng doktor at gawin ang hinihiling niya sa iyo.
Ma'am. Si Adelie ay naging lubhang masunurin sa puntong ito. Si Tyr at Green Dragon, na nakatayo sa tabi nila, ay natarante sa kanilang pag-uusap. Ganito ba ang paghikayat ni Seren sa kanyang asawa? Hindi may kakaila, si Seren ay isang henyo sa pagkumbinsi sa kanyang asawa. Kinandam ni Seren ang unan at lumabas ng loft kasama ang Green Dragon. Huminto ang lalaki sa kanyang kinatatayuan nang makalabas siya, nakatingin sa unan sa kanyang mga braso. Patuloy ang pag-ihip ng malamig na hangin dahil medyo malupit ang panahon. Biglang nasira si Seren. Buong lakas niyang ibinato ang unan sa lupa. Huwag mong ihulog ang iyong anak. Bulalas ng Green Dragon sa tabi niya habang hindi niya namamalaya na iniunat ang kamay para saluhin ang unan. Kahit na out of reflex ang sinabi ni Green Dragon pero na-petrified on the spot si Seren dahil dito. Nagmamadaling ibinalik ng Green Dragon ang unan sa mga bisig ni Seren at sinabing, ang unan na ito ay maaaring ituring na isang uri ng pagpapakita ng pananabik mo sa iyong anak, kaya't huwag kang masyadong magpakahirap sa iyong sarili. Siguradong maibabalik namin ang iyong anak. Ikaw. Kailangang maniwala kay Tyr. Kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa paggagamot. Napabuntong hininga si Seren, ang kanyang pisikal na karamdaman ay hindi isang malaking bagay, ngunit paano ang kanyang sakit sa pag-iisip? Paano natin ito napapagaling? Sa sandaling ito, natahimik din ang Green Dragon. Pagbalik sa loft, maingat na nilapitan ni Tyr si Adelie. Napakatahimik ng ginang nang hindi niya pinagdadaanan ang isa sa mga maniacal episode niya. Nang mapansin si Tyr, sinimulan ni Adelie na habarin ang kanyang damit. Nagulat si Tyr sa kanyang ginawa at dali-dali siyang pinigilan bago nagtanong, anong ginagawa mo, Lady Adelie? Pakiusap huwag mong tanggalin ang iyong damit. Napakurap si Adelie at tumingin kay Tyr. Prelactinist ka, tama. Makakaasa ka na hindi ako ganoon kaluma. Tutal, nakapag-aral ako sa makabagong panahon. Kung hindi ako maghuhubad ng damit, paano mo ako tutulungang magpasigla ng gatas sa dibdib ko? Nagmamadaling sumagot si Tyr, Lady Adelie, umunlad na po ang ating propesyon. Babasahin ko ang palso mo, lagyan ng karayom at susulatan ka ng race eta. Pagkatapos nito, madali kang makakapag-produce ng gatas. Talaga. Sinulyapan ni Adelie si Tyr ng isang kaoy na hinalang sulyap, malinaw na hindi sigurado kung dapat niya itong pagkatiwalaan. Oo. Desididong tumango si Tyr. Nakipagtulungan si Adelie at sinabing, sige, kung ganoon. Salamat. I appreciate it, Doctor. Dahil doon, sinasadya niyang iniunat ang kanyang palso. Umupo si Tyr sa harap ng kama at kinuha ang palso ni Adelie. Magulo ang palso niya na ikinakunot ng noo ni Tyr. Ang babaeng ito ay tiyak na dumanas ng maraming sakit at pagdurusa sa panahong ito para maging ganito kagulo ang kanyang palso. Siguradong dadamayan siya ng mga tao kung maramdaman nila kung gaano kagulo ang palso niya. Lady Adelie, humiga ka muna. Lalagyan lang kita ng mga needles. Okay. Nakipagtulungan si Adelie at humiga sa kama. Inilabas ni Tyr ang kanyang mga gintong karayom na laging nakasuot sa kanya. Pagkatapos ay isa-isang itinusok niya ang mga karayom na iyon sa katawan ni Adelie sa iba't ibang acupuncture point. Inabot siya ng halos kalahating oras upang matapos ang paglalagay ng mga karayom. Si Adelie ay nahulog sa isang mapayapang pagkakatulog nang matapos siya. Marahil ito ang una niyang mapayapang pagtulog mula nang maaga sa kanya ang kanyang anak. Pumasok ka na, sabi ni Tyr. Pumasok si Seren at Green Dragon sa pintuan. Kamusta ang asawa ko? Lumapit si Seren at nag-aalalang tanong. Sabi ni Tyr, masyadong magulo ang palso ng asawa mo, pero hinimas ko ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga karayom sa kanya. Hayaan mo muna siyang matulog ng mapayapa sa ngayon. Dapat ay mas mabuti na ang kalagayan ng kanyang pag-iisip pagkatapos niyang magising. Mayroon ka bang panulat at papel? Oo. Lumapit si Seren sa malapit na drawer at naglabas ng panulat at papel. Mabilis na nagsulat si Tyr ng race eta sa papel at iniabot kay Seren. Ipinaliwanag niya, dapat kang bumili ng gamot na nakalista sa race eta na ito at hayaan ang iyong asawa na uminom nito isang beses bawat araw. Nakakatulong ito sa pagpapahinga ng kanyang mga ugat. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, ang kanyang pisikal na kagalingan ay hindi isang pangunahing alalahanin. Dahil sa matinding pagpapasigla na natanggap niya, siya ay nahulog sa isang pansamantalang estado ng mental disorder.
Bigyan siya ng ilang oras, at siya ay gagaling. Gayunpaman, ito ay hindi isang permanenteng solusyon. Ang pagbanggit kay Selif ay naging sanhi ng bahagyang pagkulimlim ng kapaligiran sa loob ng silid. Maaari mo bang sabihin sa amin ng detalyado ang tungkol sa mga partikular na kaganapan na naganap noong araw na ipinanganak si Selif? Tanong ni Tyr. Malinaw na ayaw pag-usapan ni Seren ang nangyari noong araw na iyon dahil ang pagbabalik tanaw sa mga eksenang iyon ay kapareho ng pananakit sa kanya muli. He remarked, "Our family has installed surveillance cameras throughout the house. The surveillance cameras had captured every detail of what happened that day." Ganun ba? Maaari ko bang tingnan ang footage na iyon? Syempre naman. Kaya, pinamunuan ni Seren ang dalawa sa monitoring room. Hindi na siya sumama sa kanila dahil hindi na niya kayang panoorin muli ang nangyari noong araw na iyon. Natakot si Seren na hindi niya ito kakayanin. Kasabay nito, gusto rin niyang makasama ang asawa. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakatulog ng mapayapa, kaya gusto niya itong makasama. Dahil dito, sinundan ni Tyr at Green Dragon ang lingkod ng pamilya Matias hanggang sa monitoring room. Kabanata 1645. Ang nakakagulat na eksena sa footage ng pagsubaybay. Napanood mo na ba ang surveillance footage noong araw na iyon? Tanong ni Tyr kay Green Dragon. Tumango si Green Dragon. Of course, I've watched it. Actually, I've watched it more than once, but I couldn't find any clues. Oh, dahil sa sinabi ng Green Dragon, nagsimula na ring mag-alala si Tyr dahil hindi naman mababa ang kakayahan ng una kumpara sa sarili niya. Sa loob ng monitoring room, inilabas ng katulong ang surveillance footage noong araw na iyon. Ito ay medyo kahanga-hanga na ang mga surveillance camera ay aktwal na sumasakop sa isang napakalawak na lugar. Parang pelikula ang araw kung kailan nangyari ang insidente. Dokumento rin ang panganganak ni Adele. Tila, hindi na itala ng mga surveillance camera ang proseso ng panganganak ni Adele. Ito ay kinuna ng isang espesyal na kamera dahil nais ng mag-asawa na i-record ang mahalagang sandali ng kanilang buhay. Ang Valley City ay hindi kasing lamig noong nakaraang buwan tulad ng sa kasalukuyan. Nangyari ito sa gabi, nang magsimulang lumubog ang araw sa kanluran. Ang buong imahe ay naglabas ng isang pakiramdam ng aesthetics. Kasunod ng unti-unting paglubog ng araw, nagsimulang magdilim ang kalangitan. Parehong nakatitig sina Green Dragon at Tyr na hindi kumukurap sa surveillance video. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang sinabi ng Green Dragon, "Tyr, masasaksihan mo ang isang hindi kapani-paniwalang pangyayari sa lalong madaling panahon." Anong ibig mong sabihin? Sumagot si Green Dragon, malapit nang ipanganak ang anak ni Seren. Hindi nakaimik si Tyr. What's so incredible about it? It's just a baby being born. Hindi ba tayo nandito para panoorin ito? Biglang tumayo si Tyr mula sa kanyang upuan at itinuro ang monitor sa susunod na segundo. Hindi niya napigilang mapasigaw, ano ito? Ang madilim na kalangitan sa itaas ng tirahan ng pamilya Matias ay biglang natabunan ng mga gintong ulap na lumitaw ng kung saan-saan. Ang mga ulap ay nagsama-sama upang bumuo ng isang hindi pangkaraniwang hugis, nakahawig ng isang gintong dragon. May gininto ang liwanag na bumubulusok mula sa masa ng mga ulap na hugis dragon na nagpaligaw sa buong mansyon. Napaka-magical ng eksenang iyon. Ito ay tila hindi makatotohanan at hindi kapanipaniwala sa unang tingin, ngunit nang suriin ito ni Tyr ng mas maigi, napatunayang ito ay isang natural at kamangha-manghang kababalaghan. Sa anumang kaso, lahat ng nasa footage na ito ay may metapisiko at misteryosong vibe dito. Sigurado ka bang hindi ito Photoshop? Tunahimik ka. It's authentic. Sinindihan ng Green Dragon ang tabako sa kanyang kamay at huminga ng mabangis. Iyon ang kahangahangang tanawin na naganap sa itaas ng mansyon noong panahong iyon. Ang lupa ay naliligo ng gininto ang liwanag. Ang kakaibang fenomeno na ito, ayon kay Master Betel ng Dragon Squad, ay magaganap sa tuwing ipanganak ang isang sanggol na may pinakamagandang sapphire fate sa mundo. Ito ay tanda na ibinibigay ng langit ang kanilang mga pagpapala sa pamilya. Why is it so magical? Wait lang, may naisip ako bigla, pag-iisip ni Tyr habang tinutulak ang kanyang baba gamit ang kanyang kamay. Ano ito? Tanong ni Green Dragon. Sumagot si Tyr, parang narinig ko na binanggit ng nanay ko ang isang katulad na nangyari noong bata pa ako.
Sinabi niya na may mga gintong ulap na umaaligid sa mansyon ng pamilya ng mga Summers noong araw na isinilang ako. Malabo pa nga nilang narinig ang tunog ng mga Diyos at Diyos na umaawit sa langit. Hahaha. Can you please stop joking about this? Haha. Pilit na ngumiti si Tyr kay Green Dragon. Kung sa bagay, may nangyari nga sa alaala ni Tyr. Ilang sandali pang tumitig sa surveillance screen ang dalawa. Rinig na rinig mula sa loob ng bahay ang tunog ng pag-iyak ng sanggol sa mga oras na ito. Agad na pumasok si Seren, na tensyonado na sa looban, nang marinig niya ang iyak ng sanggol. Maririnig ang napakalaking boses niya mula sa mansyon. I'm actually a father now. Ako, si Seren Matias, may anak na sa wakas. 3 sasakyan ang huminto sa harap ng mansyon ng mga sandaling iyon. Ang lahat ng 3 sasakyan ay mag-ara, at mahigit 10 tao ang bumaba sa sasakyan. Ang pinuno ay isang malakas na tao na nakatayo halos 2 metro. Mayroon siyang mahabang espada na nakasabit sa kanyang baywang. Nakasuot din siya ng armor at ang kanyang pagkakakilanlan ay protektado ng isang itim na maskara. Ang squad sa likod ng matipunong lalaking iyon ay nakasuot din ng katulad sa kanya. Ang kanilang mga baywang ay pinalamutian ng baluti at mga espada. Para silang mga sundalo noong unang panahon, nakasuot din ng itim na maskara. Sino ka? Bawal kang pumasok sa Matias Mansion. Nang makita ng mga security guard na nakaistasyon sa gate ang isang grupo ng mga lalaki na nakasuot ng kakaibang costume na papalapit ay agad nilang pinigilan. Ang mga freak na iyon, sa kasamaang palad, ay hindi tumugon sa lahat. Ang pinakamalakas na lalaki sa nangunguna ay agad na inilabas ang kanyang mahabang talon at hinampas ang unang lalaki. Ang seguridad na nakatayo sa harapan ay nalaslas ng talon ng lalaking ito sa kalahati. Ang eksena ay namangha sa iba pang mga gwardya ng pamilya Matias. Sinamantala ng squad ang pagkakataon ng sorpresa ng mga gwardya upang maglunsad ng mga pag-atake sa kanila. Walang alinlangan, sila ay isang grupo ng mga bandido na may superior na lakas. Sila ang uri ng mga mamamatay tao na pumatay ng mga tao sa malamig na dugo. Mayroong 100 guard sa gate, ngunit lahat sila ay nalampasan ng mga bandido. Nang ang mga taong iyon ay sumugod sa kanilang mga biktima, sila ay parang mga lobo na palm unit sa isang grupo ng mga tupa at pinatay ang lahat ng nakikita. Walang lakas na lumaban ang mga gwardya ng pamilya, kaya walang kahirap-hirap na natamba sila sa lupa. Binuksan ng pinuno ang pintuan sa harapan ng mansyon ni Matias. Mabilis na sumugod sa mansyon ang iba pang mga bandido. Kasunod nito, isang pagdanak ng dugo ang naganap sa loob ng mansyon. Ang angkan ng Matias, bilang isa sa mga pangunahing angkan sa sinaunang martial arts mundo ng Celestial Empire, ay pangalawa lamang sa mga Creed sa mga tuntunin ng lakas. Sa kabila ng katotohanang maraming manlalaban sa loob ng mansyon, hindi nila napigilan ang squad sa kabila ng kanilang napakaraming bilang. Ang pinuno ng bandido ay isang makapangyarihang tao na kahawig ng isang sinaunang general sa larangan ng digmaan. Ang mahabang talon ay isang hindi magagapi na sandata sa kanyang mahuhusay na mga kamay. Sa bawat laslas ng talon, isang kinang na mahigit 3 metro ang haba ang ibinubuga ng kanyang sandata, na nagpapakita ng bangis nito. Hindi napigilan ni Tyr ang paghinga nang makita ito. Masasabi mo ba kung gaano kalakas ang lalaking iyon? Tanong ni Green Dragon sa gilid. Tumango si Tyr at sinabing, sa pinakadulo, dapat ay isang mandirigma na siya ay Realm of Transformation, ngunit hindi ako sigurado kung anong antas siya sa realm na iyon. Pagkatapos nito, matatalo niya si Seren, na isang manlalaban ng Transformation Realm 10 taon na ang nakararaan. Ano? Bumilis ang tibok ng puso ni Tyr. Ang malakas na lalaking iyon ay pumasok sa looban gamit ang kanyang talon sa eksaktong sandaling iyon. Samantala, naliligo pa rin si Seren sa pag-asang magkaroon ng sariling anak sa katandaan. Natigilan siya nang makita ang napakaraming grupo ng mga lalaki na sumugod sa kanyang bahay. Sino kayo? Sigaw ni Seren. Ang mga nanghihimasok naman ay hindi sumagot. Binunot lang ng kanilang pinuno ang kanyang talon at sinugod si Seren, walang awang hinampas ito. Ang slash na iyon ay may haba na halos 9 metro. Dahil sa hitsura nito, halatang sinadya ng lalaking iyon na hatiin din si Seren sa kalahati. Sa gulat, si Seren ay likas na iniunat ang kanyang mga kamay upang ilihis ang pag-atake. Ang kanyang palad ay nagniningning na may malakas na lakas sa loob.
Pinagtanggol niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga palad mula sa ningning ng talim na nakatutok sa tuktok ng kanyang ulo. Matapos ang ilang segundong paghaharap, nagkahiwalay ang dalawa sa isa't isa. Ang looban ay nilamon sa isang labanan na tumangay sa lahat. Lahat ng nasa paligid nila ay patuloy na nawasak ng malakas na panloob na lakas na bumulwak sa katawan ng dalawang lalaki. Ang patio ay nawasak makalipas ang ilang sandali, na ginawa itong tiwangwang na mga guho. Kabanata 1646. A Reunion with Trine. Maya-maya, may isa pang lalaking nakaitim na naksmaskara ang pumasok sa bahay, dumiretso sa delivery room ni Adele. Mahinang nakahiga ang nasabing babae sa kama sa loob ng kwarto. Nasa tabi niya si Selif, kasing ganda ng porcelain doll. Binabati kita sa pagsilang ng magandang buhay na ito, aking ginang. Ang midwife, na tumulong sa panganganak, ay masayang ibinalita kay Adele na siya ay nanganak ng isang lalaki. Nagliwanag ang pagod na mukha ni Adele sa masayang ngiti nang marinig ang magandang balita sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto sa mga oras na iyon. Noon, ang bahay ay pinasok ng isang grupo ng mga lalaking nakamaskara. Sino ka? Napahiyaw sa takot ang hilot na iyon. Nanatiling tahimik ang mga nanghihimasok. Sa halip, ginamit ng isa sa kanila ang kanyang talam upang putulin ang ulo ng midwife. Arg! Napahiyaw si Adele sa takot at likas na sinangga ang kanyang anak sa kanyang mga braso habang nakahiga sa kama. Ngunit paanong ang isang mahinang babae, nakikapanganak pa lang ng isang bata, ay magiging katapat ng lalaking iyon? Ang isa sa mga nanghihimasok ay sumugod at inagaw ang bagong panganak mula sa mga bisig ng kanyang ina. Saka paimpol siyang tumalikod at lumabas ng kwarto. Gulat na gamulong si Adele mula sa kama. Siya ay pagod na sa panganganak, ngunit nang matanggal ang bata sa kanyang mga bisig, tinawag niya ang kanyang lakas ng ina nang wala sa oras at galit na hinabol ang mga lalaking iyon. Sa kasamaang palad, sinipa lang siya ng lalaki sa lupa. Habang nakahiga, mahinang umubo ng dugo si Adele. Gayunpaman, siya ay galit na gumapang patungo sa pintuan, ngunit ang kanyang mga pagsisikap sa huli ay walang kabuluhan. Sa labas ng patio, nakatanggap si Seren ng isang malakas na sampal mula sa mabangis na lalaking iyon. Lumipad siya pabalik at hindi na nagawang lumaban. Ang grupo ng mga nanghihimasok ay umalis sa mansyon kasama ang bagong panganak. Natahimik si Tyr nang makita niya ang eksena sa video, habang ang Green Dragon ay lumitaw na madilim mula sa gilid. Ang Green Dragon ay may parehong reaksyon sa tuwing pinapanood niya ang video tulad ng ginagawa niya ngayon. Sa Realm of Transformation, this guy isn't your average fighter. Matapos ang mahabang panahon ng katahimikan, sa wakas ay binigkas ni Tyr ang mga salitang ito. Tyr, nakapasok ka na rin sa Realm of Transformation, tanong ni Green Dragon. Paano ang lakas ng pakikipaglaban ng mabangis na lalaking ito kumpara sa iyo? Walang magawang umiling si Tyr. I don't know. I have to fight him to tell you that, pero wala akong ideya kung saan nagpunta ang mga kidnappers na iyon ngayon, at hindi ko sila mahanap. Bukod dyan, hindi mo ba naisip na medyo kakaiba ito? Iniba ni Tyr ang topic. Nagulat si Green Dragon at tinanong si Tyr, ano ang kakaiba dito? Sumagot si Tyr, tingnan mo sila. Mula sa pagpasok nila sa mansyon hanggang sa simulan nila ang kanilang pagpatay, hindi alintana kung ang kanilang mga biktima ay ang mga security guard, ang mga mandirigman na sinubukan silang pigilan, o ang mga inosenteng tagapaglingkod, lahat sila ay tinadtad ng ang mga taong ito. Ito ay hindi makatao at brutal. Pagpapatuloy niya, gayunpaman, hindi nila pinabagsak si Adele nang inagaw nila ang sanggol na iyon. Malinaw na natalo ng mabangis na lalaking iyon si Seren, at kung gusto niya itong patayin, ang kailangan lang niyang gawin ay laslasan siya. Bakit pinili niyang iligtas siya, sa tingin mo hindi ba ito kakaiba? Huminga ng malalim si Green Dragon mula sa kanyang tabako at sinabing, natutuwa ako kapag narinig kong sinabi mo ito. Posible bang may kinakatakutan ang grupong ito? O marahil ay hindi nila matiis na patayin ang mga magulang pagkatapos pag nakawan ang kanilang anak? Paano sila magiging malabo ng biglaan? Tingnan mo na lang kung gaano kalupit ang mga lalaking ito, pakli ni Tyr. Maaari mo bang ilarawan ang mga ito sa pamamagitan ng mga salita? Well, there's some truth in what you just said, but for the time being, that isn't our primary concern. May napansin ka bang pahiwatig sa footage, Tyr?
Nagagawa mo bang malaman kung saan nanggaling ang mga taong ito? Tanong ni Green Dragon. Sa tingin mo ba ako ay isang Diyos? Tinuya ni Tyr si Green Dragon. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, kung ikaw nga na hindi mo mahanap ang mga pahiwatig, kung gayon ano ang masasabi ko mula sa clip. Ipinagpatuloy niya, gayon paman, dahil sa kanilang mga retro outfits, lumilitaw na sila ay mga sundalo mula sa Brunel Dynasty. Alinman ang mga lalaking ito ay mga artista, o sila ay may kaugnayan sa Brunel Dynasty. Natanong mo na ba si Seren kung aling mga pamilya ng Bale ang may kaugnayan din sa dinastiya? Sinabi ni Green Dragon, sinuri ko ito mula pa sa simula. Ngunit wala akong mahanap. Limitado ang dami ng impormasyon na makukuha natin mula sa kasong ito. Mukhang natrap tayo sa dead end. Oh, medyo walang magawa si Tyr, then we'll have to take it slow. Pilit na pinipigilan ni Tyr ang kanyang emosyon pagkalabas ng dalawa sa monitoring room. Matagal na siyang ama at naiintindihan niya ang paghihirap ni Seren nang mawala ang kanyang anak. Nang si Cyrene ay kinuha ni Lyra sa nakaraan, si Tyr ay nag-react din sa katulad na galit na paraan, na parang kalahati ng kanyang kaluluwa ay naubos. Pagkatapos noon ay nag-usap saglit ang dalawa tungkol kay Seren. Sa buong buwan, ginugol ng pamilya Matias ang bawat sandali ng paggising upang hanapin si Seliph. Naghain din ng kahilingan ng Green Dragon sa Dragon Squad, na humihiling sa kanyang amo na magpadala ng mas maraming manpower sa Bale City upang tulungan siya. Pinakilos ni Tyr ang lahat ng kanyang mga kontak matapos umalis sa mansyon ng pamilya Matias upang subaybayan ang kinaroroonan ni Seliph sa buong mundo. Ang mga kidnapper ay walang dahilan upang manatili sa Bale City pagkatapos na kunin si Seliph, kaya malamang nadadalhin siya sa mga lokasyon sa labas ng lungsod. Ang papel ni Tyr sa pagsisiyasat ay pangunahing nakatuon sa pagmamanman sa mga lugar sa labas ng Bale City. Pagkatapos ay lumabas ang duo sa mansyon at nagtungo sa isa sa mga base ng Dragon Squad sa Bale City. Isa itong tipikal na patio sa hilagang lungsod na mukhang baog. Walang tumutubo sa bakuran dahil sa taglamig. Isang lalaking nakakot ang nakatayo sa tabi ng bakod noong panahong iyon. Wala nang laman ang kaliwang braso niya. Ang lalaki ay abala sa paglalagay ng isang kalan, paglalagay ng isang malaking kawali sa ibabaw at pagluluto ng isang malaking tipak ng karne ng baka dito. Ang malakas na amoy ng karne ay nananatili sa hangin. Kakapasok lang ni Tyr at Green Dragon sa looban nang maamoy sila ng amoy ng karne. Nagbalik na kayo. Lumingon ang lalaki at tumingin sa kanilang dalawa. Ang tagal na ng huli nating pagkikita, Kuya Tyr, sabi ng lalaking iyon nang pumasok si Green Dragon at Tyr mula sa labas. Kuya Pavlov. Natarante si Tyr noong una nang mapansin niyang nagluluto ng nilaga si Trine sa looban. Tuwang-tuwa siya nang makita siya dahil hindi niya inaasahan na magpapakita si Trine. Si Trine ay miyembro din ng Dragon Squad. Siya ang namamahala sa lahat ng nangyari sa Mount Whiteface. Dahil doon, hindi inaasahan ni Tyr na bibisita siya sa Bale City. Tyr was manipulated by Berserk Blood the last time they were together. Nang dinala siya ng Green Dragon at Black Turtle sa Mount Whiteface para maghanap ng mga elixir, umasa sila sa tulong ni Trine. Naputol ang kaliwang braso ni Trine dahil sa insidenteng iyon. Sa madaling salita, naputol ang braso ni Trine dahil kay Tyr. Kaya naman, palaging nakokonsensya si Tyr sa tuwing makikita niya ang walang laman na manggas na iyon. Si Trine naman ay walang pakialam. Masigasig siya gaya ng dati nang makita niya si Tyr. Ano ang nagdadala sa iyo dito, Kuya Pavlov? Tanong ni Tyr. Nakangiting sagot ni Trine, wala kaming mga miyembro ng Dragon Squad sa Bale City. Gayon din, sineseryoso ng aming management ang kasong ito. Dahil nahihirapan ang Green Dragon sa pagsisikap na pamahalaan ang kasong ito sa kanyang sarili at sa Mount. Hindi naman ganoon kalayo ang Whiteface, napipilitin akong pumunta rito at suportahan siya. Kabanata 1647. I'm here for the treasure. Nagmamadaling sinabi ni Green Dragon sa gilid, hindi ako ang humiling na ipadala ka rito, matandang kaibigan. Maaari mong dalhin ito sa War Emperor at makipag-usap sa kanya kung hindi ka nasisiyahan sa iyong mga pagsasaayos. Don't take your ill-obtained advantage for granted. Pinandilatan ni Trine si Green Dragon. Pagkatapos, humagalpak ng tawa ang tatlo. Bumalik kayo sa tamang oras. Dapat kayong dalawa ay nagbabantay sa orasan para makabalik sa tamang oras, di ba?
Katatapos ko lang magluto nitong kaldero ng nilagang baka, at sisimulan ko na ang pag-init ng alak ngayon. Kuya Summers, halos isang taon na tayong hindi nagkikita, kaya kailangan nating magkaroon ng magandang inuman ngayon. Haha, ayos lang. Si Tira ay likas na sabik na magkaroon ng makakain. Sa totoo lang, gutom na siya nang maamoy niya ang bango ng nilagang baka. Hiniwa ni Try ng beef at inilagay ang mga chunks sa plato bago niya ito inihain sa mesa. Pagkatapos, nag-init ng alak ang tatlo. Umupo sila sa paligid ng mesang bato sa loob ng patio at nagsaya sa handaan. Ang Bale City ay suportado ng isang napakalaking damuhan. Sa makatuwid, ang lahat ng mga baka at tupa na inihahain dito ay nagmula sa damuhan habang nagsisilbing isang tunay na mapagkukunan ng karne. Hindi lang masarap ang lasa, sobrang chewy din. Nilamon nila ang karne at masayang nilagok ang alak. Sa wakas ay nakarating ang tatlo sa pangunahing paksa pagkatapos uminom ng ilang baso ng alak. Dinala mo ba si Kuya Summer sa mansyon ng pamilya Matias ngayon, Green Dragon? Nag-toast si Try ng Green Dragon at nagtanong. Oo. Green Dragon nodded and elaborated, I took him there to understand the situation. By the way, napanood din namin ang surveillance footage ni Selif na kinidnap a month ago. Tumingin lang si Trine kay Tyr at tinanong siya, may nakita ka ba sa footage? Umiling si Tyr at sinabing, nothing special. Ito ay isang mahirap na kaso. Matagal na namin itong sinisiyasat at wala pa ring ideya. Well, investigating cases isn't exactly our forte, paliwanag ni Trine. Ngunit sa panahong ito, naglibot ako sa mga kulay-abong lugar ng lungsod at nakipagkaibigan. Si Trine ay isang social butterfly. Nakipagkaibigan siya sa lahat ng antas ng buhay kahit saan man siya magpunta, na kilalang kilala ni Tyr at Green Dragon. May naabutan ka ba? Wala pa namang nadidiscover so far. However, I have notified my friends. As soon as they discover anything they will contact me immediately, sagot ni Trine. Kung gayon kailangan nating maghintay ng balita. Ilang sandali, pinag-usapan ng tatlo ang kaso, ngunit wala silang maisip na kapakipakinabang. Sa huli, bumalik na lang sila sa kanilang pagkain. Dumating ang gabi. Ang hilagang kalangitan ay hindi katulad ng sa timog na pang-industriya ng mga lungsod. Ang polusyon sa hilaga ay hindi kasing sama ng nangyari sa timog. Bilang isang resulta, ang kalangitan ay palaging malinaw, kumpleto sa magagandang tanawin. Sa araw, ang kalangitan ay maaliwalas na may puting ulap, lalo na sa prairie. Pagsapit ng gabi, ang mga bituin ay nagkalat sa madilim na kalangitan tulad ng mga ilog ng mga kalawakan. May isang malaking bundok na kakaunti lang ang puno. Halos walang anumang halaman na nakatikip sa bundok, lalo na sa panahon ng taglamig, ngunit mayroong maraming mga lantang damo na tumubo mula sa lupa. Ang isang ligaw na liebre o dalawa ay lalabas mula sa mga palumpong paminsan-minsan. Dahil sa bilis nila, baka magulantang ang mga ibon sa malapit. Ang mga ibong iyon ay maulap sa buong kalangitan habang sila ay lumilipad sa langit. Sa bundok, lumakad ang isang binata na nakasuot ng puti na may dalang sword box sa likod. Siya ay kasing fit ng isang fiddle, at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagkapagod kahit na siya ay umaakyat patungo sa tuktok. Hindi nagtagal ay dumating siya sa tuktok ng bundok. May monasteryo sa hindi kalayuan sa unahan niya. Ang arkitektura ng gusali ay hindi partikular na kahanga-hanga, ngunit may mga chanting tunog na nagmumula sa loob sa oras na iyon. Umakyat si Dylan sa tuktok ng bundok at pinagmasdan ang monasteryo sa harap niya. Huminto siya ng halos 10 segundo bago naglakad patungo sa gusaling iyon. Isang grupo ng mga monghe ang nakaupo sa isang malaking bilog sa parisukat ng monasteryo noong panahong iyon. Nagsisigawan sila habang hawak ang mga kampana sa kanilang mga kamay at naiyuyugyog ang mga ito. Maririnig sa buong bundok ang tunog ng kanilang pag-awit. Ang eksena ay tila solemna at sagrado. Oras na, di ba? Mula sa simbahan ay lumabas ang isang matandang monghe sa edad na 80. Bakas ang kalungkutan sa kanyang mukha habang nakatingin sa labas sa dilim ng gabi. Kasabay nito, ang isa pang matandang monghe ay lumapit at nagsabi, dapat silang dumating sa loob ng ilang araw. Go now and check on the treasure. Make sure everything is in order. Okay. Isang lalaking nakasuot ng puti ang nakatayo sa labas ng gate.
Kapag pinagsama sa kanyang kaakit-akit na mukha, siya ay kahawig ng isang master ng espada mula sa isang comics. Pagkatapos, pumasok siya sa monasteryo. Kaagad, ang pag-awit ay natigil nang mapansin si Dylan na nakatayo sa pintuan. Sabay-sabay na napalingon ang lahat para tumingin sa kanya. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng matandang monghe. Ilang araw na nilang inaasahan na may darating, ngunit malinaw na hindi ang lalaking ito. Nagkunwari si Dylan na hindi pa niya nakita ang mga monghe na ito. Sa halip, tinitigan niya ng walang pag-aalinlangan ang isang lugar sa likod ng simbahan. May isang tore na nakaupo sa likuran nito, ngunit walang nakakaalam kung anong uri ng kayamanan ang tinataglay nito. Nagpunta si Dylan hanggang sa plaza pagkatapos pumasok sa monasteryo. Pagkatapos ay napalibutan siya sa gitna ng lahat ng mga monghe na tumayo mula sa lupa. "Hello, little brother. Saan ka nanggaling? Ano ang dahilan mo sa pagpunta sa aking monasteryo?" Paliwanag niya habang naglalakad papasok sa gusali, "Pumunta ako dito para hanapin ang nakatagong kayamanan. Ang mga walang death wish ay dapat lumayo sa akin." Ang taong ito ay isang walang awa na tao na gumawa ng mga bagay sa halip na magsalita. Sumimangot ang matandang monghe na iyon at agad siyang tinalikuran. "Hindi ikaw ang hinihintay namin. Ibabalik ko ang eksaktong mga salita na sinabi mo kanina. Kung ayaw mong mamatay ngayon, umalis ka kaagad." Swoosh! Isang malutong na tunog ang biglang nagmula sa sword box na dala ni Dylan sa kanyang likod. Isang puting glow ang nagmula sa isang parehong makinang na espada. Inabot ni Dylan ang kamay at hinawakan ang espada. Ang enerhiya ng talim ay ibinubuga sa lahat ng direksyon at ang nakamamatay na aura ay napakalaki. Hinawakan ni Dylan ang puting espada habang ang kanyang malamig na mga mata ay nakatitig sa mga monghe sa kanyang paligid. Ang mga ayaw mamatay ay dapat umiwas na. Si Dylan ay naglabas muli ng nakakatakot na babala. Ang mga monghe sa kanyang paligid ay hindi natakot sa kanyang banta. Sa isang iglap, kumilos ang mga monghe sa paligid niya at kinubkob siya. Sumayaw si Dylan gamit ang kanyang mahabang espada. Agad na nabalot ng puting sword energy ang kanyang paligid. Sunod-sunod na winalis ni Dylan ang mga monghe sa lupa. Mabangis at mabilis ang mga kilos ng binata. Ang pag-alis sa lahat ng kanyang mga kaaway gamit ang kanyang sariling lakas sa pakikipaglaban ay hindi isang problema para sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, natangay na ni Dylan ang hindi mabilang na mga monghe sa lupa. Lahat sila ay humagulgol sa sakit. Ang matandang monghe ay nanatiling nakatayo sa ibabaw ng eksena na may seryosong ekspresyon. Ibinuka niya ang kanyang mga palad kung saan dumaloy ang panloob na lakas sa pagitan nila. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng mahinang dagandong, liwanag ng santo. Ang napakalaking lakas sa loob ay lumabas sa katawan ng matandang monghe. Maraming mga enerhiya ang nakondensed sa isang solidong sangkap. Ito ay katulad ng liwanag na ibinubuga ng santo na inilunsad sa direksyon ni Dylan. Lumingon si Dylan na may nakapirming ekspresyon sa mukha. Mabilis niyang iwinagayway ang puting mahabang espada sa kanyang kamay upang iwaksi ang liwanag na nakatutok sa kanya. Pagkatapos noon, nakita niyang mabilis na pinipihit ang mahabang espada sa kanyang kamay bago umungol, Mortal Sword. Kabanata 1648. Natitisad sa grupo ng mga kidnappers, swoosh. Ang kislap ng puting espada ay tumama sa malakas na panloob na lakas ng matandang monghe hanggang sa tumama ito sa kanyang dibdib. Arg! Nabaluktot ang mukha ng matandang monghe sa sakit. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga palad para harangin ang espada ni Dylan. Sa kasamaang palad, ang pag-atake ay masyadong malakas para sa kanya upang mahawakan. Pakiramdam ng matandang monghe ay kalaban niya ang isang mabilis na tren na dumating sa pinakamataas na bilis. Boom! Sa huli, nabigo ang matandang monghe na harangin ang espada ni Dylan. Tumagos ang sword glow sa kanyang katawan at nabasag ang pinto ng simbahan sa likod niya. Napaluhod ang matandang monghe at namatay. Hindi nagabalang tumingin sa kanya si Dylan. Hinawakan lang niya ang kanyang espada at nagpatuloy sa pagsulong. Siya ay napalibutan ng mga monghe mula sa bawat direksyon ng inag sa takot ang mga monghe na iyon ang makita nila ang eksena. Nandito siya para pagnakawan ng kayamanan. Pigilan mo siya. Sigaw ng isa sa mga monghe na lubhang nasaktan. Pagkatapos, ang kanyang mga kasamahan ay hamarang sa harap ni Dylan ng walang ingat. Wala akong balak na patayin kayong lahat. Ginagawa ko lang to dahil hindi kayo marunong kumilos.
Dahil gusto niyo akong pigilan, kaya hindi ko alam kung bakit hindi kita dapat patayin. Itinaas ni Dylan ang mahabang espada sa kanyang kamay nang matapos siyang magsalita. Ang kislap ng espada ay nagniningning at bumaril sa lahat ng direksyon habang walang kahirap-hirap na kinakatay niya ang daan patungo sa tore. Mas maraming monks ang dumating sa kanya mula sa paligid ng tore, ngunit ang resulta ay katulad ng dati. Lahat sila ay tinangay ng espada sa kamay ni Dylan. Pagkatapos, pumasok siya sa tore at nilaslas ang pinto gamit ang kanyang espada. How dare you be so arrogant, Kido? Maraming matandang monghe ang nagsilabasan mula sa loob ng tore. Kasama nila ang monghe na kalalabas lang sa plaza. Napahinto si Dylan sa kanyang dinadaanan at sinulyapan ng apat na matandang monghe na hamarang sa kanyang daan. Hindi niya inilabas ang kanyang babala sa pagkakataong ito. Sa halip ay itinaas na lang niya ang espada sa kanyang kamay. 4-on-1 fight iyon, ngunit kapantay ni Dylan ang kanyang mga kalaban. Sa isang tulak, tinusok niya ang dibdib ng isang matandang monghe, na sinundan ng isang laslas na pumutol sa braso ng isa pang matandang monghe. Ang apat sa kanila ay napatay nang wala pang isang minuto sa pamamagitan ng espada ni Dylan. Dahil doon, walang nang ahas na humakbang para pigilan si Dylan sa monasteryo. Pagkatapos, pinasok ni Dylan ang tore na iyon gamit ang kanyang espada. Maraming estatwa ng anghel sa loob ng tore. Ang kanilang mga ekspresyon ay solemn na at marilag, na para bang sila ay nanlilisik kay Dylan. Sa kabilang banda, hindi man lang siya nag-abalang tingnan ang mga rebulto. Tila hindi niya pinapahalagahan ang mga estatwang iyon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Naglakad siya patungo sa pinakamataas na palapag, kung saan nakabitin ang isang malaking kampana. Yumuko si Dylan at umakyat sa kampana. Maya-maya, naglabas siya ng bote na nakalagay sa loob ng bell. Isa itong ceramic jar na kasing laki ng ulo ng bata. Ang garapon ay napuno ng ilang berdeng likido na parang may nakita sa loob. Gayunpaman, walang nakakaalam kung ano ang nilalaman ng garapon. Nang hawakan ni Dylan ang garapon na iyon sa kanyang mga kamay, hindi niya ipinakita ang labis na pananabik sa kanyang mukha. Pagkababa niya ay casual na hinugot ng lalaki ang isang piraso ng basahan mula sa bangkay ng isang monghe at ibinalot ito sa garapon. Nang lumabas siya ng monasteryo, ang langit ay ganap na nagdilim. Pinalamutian ng isang ilog ng mga bituin ang kalangitan sa gabi, na bumubuo ng isang kahangahangang tanawin. Dala ang sword box sa kanyang likod at ang garapon sa kanyang mga kamay, si Dylan ay nagmamadaling bumaba ng bundok. May nakaparada na kotse sa paanan ng bundok, na halatang kay Dylan's. Gayunpaman, 12 ng mga tao ang nagtipon sa paligid ng kotse sa puntong ito. Ang mga individual na ito ay nakasuot ng baluti at may mahabang espada na nakasabit sa kanilang mga balakang. Isang mahabang talam, halos 2 metro ang haba, ay nakalawit sa baywang ng pinuno. Bawat isa sa mga lalaking iyon ay nakasuot ng face mask na gawa sa malamig na bakal. Kung narito ngayon sina Tyr at Green Dragon, makikilala nila kaagad ang mga taong ito. Sila rin ang mga kidnapper na naunang kumuha kay Seliph sa mansyon ng pamilya Matias. Nang makita niya ang grupong ito ng mga lalaki na pinalilibutan ang kanyang sasakyan ay agad na huminto si Dylan sa kanyang kinatatayuan. Nang magtama ang kanilang mga mata sa isa't isa, agad na napansin ng mga taong ito si Dylan, na gustong pumunta sa kanilang direksyon. Hinugot ng matipunong lalaking nakasuot ng general na sandata ang talon mula sa kanyang baywang at itinaas ito patungo sa harapan. Ang mga nasasakupan sa paligid ay sumugod kay Dylan sabay lapag ni Dylan ng garapon sa kanyang kamay at marahas na hinatak ang kanyang katawan. Agad na bumukas ang sword box sa kanyang likod pagkatapos, ang mahabang espada na kakainom lang ng maraming dugo kanina ay lumipad muli mula sa sword box. Nang hawakan niya ang espada sa kanyang kamay, naglabas si Dylan ng isang hindi magagapi na aura mula sa kanyang katawan. Ang mga kalaban sa mga maskarang bakal ay sumugod kay Dylan. Sa kanilang pakikipaglaban, nahayag ang mga kislap at anino ng mga espada. Ang bawat isa sa mga lalaki na ito sa mga maskarang bakal ay isang napakahusay na manlalaban. Inihayag nila ang kanilang hindi makatao na lakas nang pumasok sila sa mansyon ng pamilya Matias noong 1 buwan. Ngayon, muli nilang ipinakita ang kanilang mga kakayahan. Sa isang iglap, mayroong hindi bababa sa 5 mahabang espada na tumama kay Dylan. Gamit ang kanyang mahabang espada, hinarang kaagad ni Dylan ang mga pag-ataking iyon.
Pagkatapos nito, nagkaroon ng paalang na sweep. Ilang kalaban ang natangay niya sa isang iglap. Hinawakan ni Dylan ang kanyang mahabang espada na kasing bilis ng puting dragon. Ang lakas ng talim na inilabas ng kanyang sandata ay hindi masusupol. Sa kabila ng katotohanang makapangyarihan ng kanyang mga kalaban, lahat sila ay mahina sa harap ng Escrimador. Si Tyr at Dylan ay pareho. Nakapasok na siya sa Realm of Transformation bago pumunta sa puntod ni Blade Hero. Ang dalawa pagkatapos ay tumanggap ng kalahati ng pamana ni Blade Hero, at ang kanilang pinagsamang lakas ay hindi maarap. Hindi nagtagal, sunod-sunod na natalo ang mga kalaban. Nang makita ng matapang na lalaking nakasuot ng general sa kanilang tapat kung ano ang nangyayari, binunot niya ang kanyang espada at sumugod pasulong. Ang kanyang matipuno, napakalaking katawan ay katulad ng isang sinaunang banal na hayop. Bawat hakbang niya ay may kasamang nanginginig na tunog mula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Maya-maya pa ay humarap siya kay Dylan at nilaslas siya ng kanyang mahabang talam. Ginamit ni Dylan ang mahabang espada sa kanyang kamay para harangin ang 3 metrong haba ng blade blow na direktang nakatutok sa kanya. Napaatras siya ng ilang hakbang bilang resulta ng napakalaking impact. Kinailangan ni Dylan na mabawi ang kanyang katahimikan. Sa sandaling matikman niya ang tunay na lakas ng kanyang kalaban, napagpasyahan niyang ilabas na rin ang lahat. Sa oras na ito, ang malakas na lalaking iyon ay muling sumugod. Ang bawat paggalaw ay puno ng pambihirang nakakatakot na kapangyarihan, kahit na pinipigilan ang sariling kapangyarihan ni Dylan. Ayaw makipag-head-to-head sa kanya ni Dylan. Ginamit niya ang kanyang mabibilis na paggalaw upang ilihis ang mga atake ng kanyang umaatake. Sa kabila ng matinding lakas ng kanyang kalaban, ang kanyang mga galaw at bilis ay mas mabagal kaysa kay Dylan. Matikas na gumagalaw ang katawan ni Dylan. Sa dilim ng gabi, umindayog ang kanyang puting damit. Hindi nagtagal ay tumama ang kanyang espada sa dibdib ng malakas na lalaki. Ang espada ni Dylan ay hindi karaniwan. Kahit na ito ay mas mababa sa Blade Hero Sword of Grace, kaya pa rin itong maghiwa sa bakal na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. Ang espadang ito ay may talim na matalas. Ang baluti ng matipunong lalaking iyon ay madaling natusok ng mahabang espada na dumiretso sa kanyang katawan. Ang kakaiba ay kahit na ang mahabang espada ay tumusok sa laman ng kalaban, ngunit walang dugong bumulwak mula sa kanyang katawan. Ang malakas na tao ay nagpatuloy sa paglansad ng masasamang pag-atake kay Dylan na parang wala siyang nararamdamang sakit. Kabanata 1649. Isang makapangyarihang puwersang mapang api. Pagkatapos ay nilaslas ni Dylan ang katawan ng malakas na lalaki gamit ang kanyang espada ng ilang beses na magkasunod. Ang resulta ay katulad ng dati. Gaano man kalalim ang mga sugat na idinulot niya sa kanyang kalaban, walang dugong damaloy mula sa mga sugat. Hindi man lang naapektuhan ang bilis at lakas ng kanyang kalaban. Ang gay na iyon ay hindi katulad ng isang tao, ngunit sa halip ay isang zombie. Medyo naguguluhan si Dylan. Sa tiyak na sandaling ito, inalis ng kanyang kalaban ang espada ni Dylan na may mahabang talam sa kanyang kamay at binasag ang kanyang kamao sa dibdib ni Dylan, dahilan para mabuga ang kanyang buong katawan ng malakas na suntok na iyon. Nakaramdam siya ng paninikip sa kanyang dibdib bago dumura ng dugo mula sa kanyang bibig. Sa katunayan, mahigit 12 beses na nilalas ni Dylan ang katawan ng malakas na lalaking iyon sa buong laban. Gayunpaman, ang huli ay ipinagkibit balikat ang mga pinsala at sinampahan muli si Dylan. Mortal Sword. Inilapat ni Dylan ang kanyang buong lakas sa kanyang puting espada. Nang tumama ang kislap ng kanyang espada sa kanyang kaaway, marahas itong nag-vibrate at naglabas ng walang katapusang dagandong, na lumikha ng malalim na bitek sa lupa. Pinili ng lalaki na huwag umiwas sa huling slash. Dahil dito, nabasag ng kislap ng espada ang kanyang katawan at nabasag ang pangkalahatang baluti na suot niya, kaya napakita ang kanyang katawan. Ang kanyang mga kalamnan ay hindi katulad ng mga normal na tao dahil sila ay lumilitaw na itim at sunog. Ito ay napakakakaibang makita ang isang aktwal na tao ang hitsura ay di tulad. Sa pagtanggap ng slash, ang malakas na tao ay umatras sa likod at sa huli ay tumayo pa rin sa lugar. Hindi siya ganap na nawasak sa pag-atake, ngunit tila bumagal ang oras ng kanyang reaksyon hanggang sa puntong hindi na siya makapag-react. Nang makita ng iba pang mga kalaban ng eksena, lahat sila ay tumingin kay Dylan.
Ang mga ekspresyon sa kanilang mga mukha ay natatakpan ng mga itim na maskara. Gayunpaman, batay sa kanilang agarang reaksyon, ang grupo ay tila natigilan sa pag-atake ni Dylan ngayon. Naglakad lang si Dylan sa gilid, na pagpasyahan na tapos na ang laban. Pagkatapos, yumuko siya at handa nang kunin ang banga sa lupa at umalis. Biglang bumungad sa kanya ang isang mabangis na ihip ng hangin mula sa hindi kalayuan. Ang dami niyong basura. Ito ay isang tinig na napakatindi kung kaya't nakatusok ang mga anit ng mga tao, at ito ay hindi kasiya siya gaya ng mga tunog na dulot ng mga pako na nagkakamot sa pisara. Lumuhad ang lahat, pati ang malakas na lalaking iyon, nang marinig ang boses na iyon. Hindi nagtagal ay napansin ni Dylan ang isang silhouette na papalapit sa kanya mula sa malayo. Sa kasamaang palad, ang bilis ng kalaban ay masyadong mabilis para makareact siya sa oras. Hindi rin niya makilala kung tao o hindi ang silhouette na sumisingil sa kanya dahil sa takip ng kadiliman na ibinigay ng gabi. Isang malakas na puwersang mapangapi ang dumiretso sa kanya. Para siyang biglang idiniin ng bundok. Ganoon din ang reaksyon niya nang dumating si Baxter sa puntod ni Blade Hero. Arg! Si Dylan ay gumawa ng isang mahusay na pagsisikap na igalaw ang kanyang katawan, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Isang figure ang lumitaw sa kanyang harapan sa sumunod na segundo. Sa kabila ng pagiging malapit, hindi maaninag ni Dylan ang kanyang mukha. Ang eksena ay nakakatakot upang sabihin ang hindi bababa sa kanyang inakala. Dylan White, Sword Warrior. Nagpanting ang mga tenga ni Dylan sa matalas at matalas na boses na iyon. Ito ay isang labis na hindi kasiya siyang boses sa kanya. Dahan daw ang sinundot ng figure si Dylan sa noo gamit ang kanyang daliri. Dinaig siya ng dilim bago siya bumagsak sa lupa. Pagkatapos noon, lumuhad ang figurang iyon at pinulot ang banga na nahulog sa lupa. It's been years since I've last seen you, my precious. Tuwang-tuwang bulalas nito. Makalipas ang 3 araw, sa looban kung saan nagkatira si Tyr at ang kanyang mga kaibigan. Halos taglamig noon, kaya nag-snow lang sa Valley City. Gaya ng dati, nakaupo ang 3 sa loob ng bakuran, kumakain ng nilagang baka. Nagring ang phone ni Trine ng mga sandaling iyon, kaya sinagot niya ang tawag. Hello! Ito si Madam Wisteria mula sa palasyo ni Madam Wisteria, Kuya Trine. Sabay na itinoon ni Tyr at Green Dragon ang kanilang mga tingin kay Trine. Kuya Trine, hindi ko alam na napaka-wild mo. Pabiro nilang asaran. Ano ito? Tanong ni Trine, lumalalim ang tono habang nakatitig sa dalawa. Parang nagpunta siya sa Madam Wisteria's Palace at nakalimutan niyang bayaran ang bill niya. Dahil dito, personal siyang tinawagan ni Madam para humingi ng pera. Bulong ni Green Dragon sa kanyang sarili sa gilid. Tumigil ka. Pinandilatan ni Trine si Green Dragon at muling sinipa. Sa kabilang dulo ng linya, sinabi ni Madam Wisteria, Brother Trine, mayroon akong ilang impormasyon tungkol sa bagay na hiniling mo sa akin na imbestigahan. Narinig ko lang na binanggit ng isa sa aking mga babae ang isang kliyente na nagkwento sa kanya kagabi, at ito ay medyo kawili-wili. Ano iyo? Anong kinalaman ng kwentong narinig mo sa babae mo sa investigasyon ko? Kumunat ang noo ni Trine. Nagmamadaling sumagot ang babae, dapat makinig ka sa akin, Kuya Trine. Ang misteryosong lalaking may maskarang itim na bakal na binanggit mo ay ang pangunahing tauhan ng kwentong iyon. Ano? Marahas na tunayo si Trine. Dahil naka-speaker mode ang phone niya, agad ding natigilan si Tyr at Green Dragon sa tabi niya at napatitig kay Trine. Nagbibiro ka ba ngayon? Mabilis na tumugon si Madam Wisteria, sa palagay mo ba ay may mga supernatural na kakayahan ako, kapatid na Trine? Paano akong magbibiro tungkol dito? Tell that girl to wait for my arrival at your place. I'll come right over. Nagliwanag ang mga mata ng 3 matapos I&D Trine ang tawag. Tumayo silang 3 at sabay na naglakad patungo sa pinto. Sumakay sila sa sasakyan ni Green Dragon at nagmaneho patungo sa kanilang destinasyon. Kuya Trine, parang lagi kang gumagawa ng paraan para mangyari ang mga bagay-bagay. Kung makakakuha tayo ng some news mula sa Madam Wisteria's Palace, ang iyong mga paraan ng paghawak sa kaso ay magiging isang maalamat na kwento sa Dragon Squad. Hindi napigilan ni Tyr na mag-thumbs up kay Trine. Ilang araw ka pa lang sa Valley City, Kuya Trine, pero nakipagkaibigan ka na sa Madam of the Inn. Regular ka na bang bumisita sa establishmento niya sa buong panahong ito?
Hindi ka takataka na tuwing sasapit ang gabi, wala kang mapupuntahan kundi makipagtagpuan, sabi ni Green Dragon na may ngiti sa kanyang mukha. Tumigil ka. Medyo nahiya si Trine sa panunukso ni Natir at Green Dragon. Naitago lang niya ang kanyang kahihiyan sa pamamagitan ng pagmumura. Ang palasyo ni Madam Wisteria sa Bale City ay isang kilalang high-end reflexology center. Ipinarode ng tatlo ang kanilang sasakyan sa pasukan ng gusali at dirdiretsong pumasok. Inaasahan sila ni Madam Wisteria. Sumili ang ngiti sa mukha niya nang makitang papalapit silang tatlo. Kuya Trine, sa wakas nandito ka na, sabi niya. Nasaan ang babaeng iyon? Ipadala mo siya sa akin. Tanong ni Trine. Tumawa lang si Madam. Hinihintay ka niya sa room 218. Dalawa ang kasama mo, kaya tatawag ako ng dalawang babae para pagsilbihan kayong lahat. Tila hindi interesado si Natir at Green Dragon sa kanilang mga serbisyo. Tatanggihan na sana siya ng mga ito, ngunit tumalikod na lang ang tusong ginang at mabilis na tumakbo. Parehong walang magawa si Natir at Green Dragon. Si Trine naman ay mukhang pamilyar sa lugar at dumiretso sa room 218. On the way there, biglang ipinatong ni Trine ang kamay sa balikat ni Tir at nagtanong, Kuya Summers, may pera ka, tama? Kabanata 1650. The Clues. Anong problema? Tanong ni Tir. Maaaring kailanganin mong magbigay ng tip sa babaeng iyon mamaya kung gusto mong sabihin niya sa atin ang totoo. Binigyan ni Tir si Trine ng nagtatakang ekspresyon. I need to spend some money these days to hire all of my informants, nagmamadaling paliwanag ni Trine. Kulang ang subsidy ng Dragon Squad. I agree with you on that, bamantong hininga ng malakas ang Green Dragon sa tabi niya. Hindi ito kasing ganda ng 6 doors, forsake. Walang magawa si Tir. Hindi niya maintindihan kung bakit parang mga pulubi ang mga lalaking ito kapag binabayaran sila ng sweldo na katumbas ng mga lingkod bayan. Si Tir ay hindi kapos sa pera, ngunit hindi siya mahilig magbayad gamit ang kanyang e-wallet kaya't palagi siyang nag-iingat ng pera sa kanyang wallet. Let's go! Lahat nasa akin ngayon. Wow! Napaka-generous ni Boss Summers. Parehong tuwang-tuwa sina Green Dragon at Trine. Ang Green Dragon ay hindi kasing tense gaya ng dati. Sabi niya kay Trine, sabihin mo sa akin yan madam na gusto kong magpabok ng 2 masahista para sa sarili ko. Walang masabi si Tir. Sa impresyon ni Tir, ang Green Dragon ay isang pangunahing manlalaro mula sa simula. Bukod sa pagiging kuripot, ang iba pang personalidad ng lalaking ito ay bagay na bagay sa kanyang pagiging bigwig. Sa pangkalahatan, siya ay isang mabait na tao. Samantala, natagpuan din ni Tir na si Trine ay isang desenteng lalaki matapos siyang makilala sa Mount Whiteface. Ngunit, pagkatapos niyang makilala ang mga taong ito sa mahabang panahon, nakita ni Tir na wala sa mga ahente ng Dragon Squad ang tila napaka-desente. Kahit na ang Green Dragon ay walang pagbubukod. Nagtungo ang grupo sa room 218. May 3 kama sa kabuuan sa pribadong silid. Sa pinakaloob na kama, isang masahista ang nakaupo at naghintay sa kanilang pagdating. Siya ay isang kaakit-akit na babae na nakasuot ng uniforme. Ang masahista ng Reflexology Center na tulad niya ay madalas na magbigay ng higit pa sa mga serbisyo sa masahe. Ikaw ba si Ginger? Tanong ni Trine pagpasok niya sa kwarto at umupo sa kamang katabi ng dalaga. Ikaw ba si Kuya Trine? Tama ka. Komportableng nakasandal si Trine habang nagbuhos si Ginger ng maligamgam na tubig at sinimulang imasahe. Ang isa pang 2 masahista ay pumasok sa silid kasama ang kanilang mga toolkit sa puntong ito. Nagsimula sila sa pamamagitan ng pagpapakilala at pagtatanong kung kailangan nilang lumipat sa ibang mga masahista. Umupo si Tir sa kama at nilalaro ang phone niya. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi na kailangan yan. Maaari na kayong dalawa na magpatuloy at pagsilbihan ang lalaking iyon at iwan ako mag-isa. Ang pakiusap ni Tir ay nagpagulo sa mga dalagang iyon. Nagpalit na ng damit si Green Dragon at tumatawa sa puntong ito. Medyo insensitive itong kapatid ko. You two don't need to worry about him. Lumapit ka lang at imasahe mo ako. Isa sa kaliwa at isa sa kanan. Hinding-hindi maniniwala si Tir na ang Green Dragon ay may ganitong kahalayan kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Ginger, you have to answer all the questions that I'm about to ask you truthfully, sabi ni Trine habang ninanamnam ang masahe ng masahista.
Mabilis na tumango si Ginger at sinabing, Brother Trine, don't worry. I'll answer truthfully, but... Pinagsalikop niya ang kanyang mga daliri bilang kilos na humingi ng pera. Lumingon si Trine para sumulyap kay Tear. Sarcastic na tawa ni Tear. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang stack ng cash mula sa kanyang wallet at inihagis kay Ginger. Kung magsisinungaling ka sa akin, may malubhang kahihinatnan, babala niya. Salamat, boss. Tuwang-tuwang itinago ni Ginger ang pera at napabulalas, Brother Trine, ganito ang takbo nito. Kamakailan lang, nagkaroon ako ng customer na ang trabaho ay ang pagpapakain ng mga hayop sa damuhan. Pumupunta siya rito at magbubok ng serbisyo ko tuwing dadalhin niya ang kanyang mga alagang hayop sa lungsod upang ibenta. She continued, kapag pinaglilingkuran ko siya, lagi niyang kinukwento sa akin ang lahat ng uri ng mga bagay. Kaya kagabi, sinabi niya sa akin na may isang grupo ng mga freak na pumunta sa grassland mga isang buwan na ang nakakaraan. Nakasuot sila ng mga vintage na costume, kumpleto sa mga tirentas at mga itim na maskara tuwing isang linggo, ang mga taong ito ay bibili ng mga kabayo mula sa kanya. Seryoso. Nang marinig nila itong sinabi ni Ginger, lahat sila ay naupo sa kanilang mga kama at nagtanong, at pagkatapos ay yumaman siya dahil napakamapagbigay ng mga freak na ito. Hindi sila kailanman nag-effort na makipagtawaran sa kanya. Kahit gaano pa siya humingi, magbabayad sila. Ang aking customer ay gumawa ng daan-daang libong dolyar mula sa mga freak na iyon nitong buwan lang. Sinabi pa sa akin kagabi na kapag may sapat na siyang pera, gusto niya akong pakasalan. It's none of our business kung gusto kanyang pakasalan o hindi, bulalas ni Trine. May iba pa bang impormasyon? Iyon lang. Umiling si Ginger. Nauna nang hiniling ni Madam na bantayan natin ang isang grupo ng mga customer na nakasuot ng itim na maskara. Nang marinig ko ito mula sa aking customer, kinontak kita dahil kamukha nila ang grupo ng mga taong hinahanap mo. Ano nga pala ang pangalan ng kliyente mo? May ideya ka ba kung saan siya nakatira? Muling umiling si Ginger. How would know where he lives? However, ano nga pala pangalan niya? If I'm not mistaken, he's known as Pop. He is a gambler. He would come here to splurge every time na kumikita siya sa pagtitinde ng mga hayop. Pagkatapos ay pupunta siya sa tabi upang maglaro ng poker sa underground na sogalan. Mananatili siya doon ng ilang araw sa isang pagkakataon. Tumayo si Trine at Green Dragon mula sa kanilang mga kama nang marinig nila si Ginger. Lumabas ng pinto ang dalawa pagkatapos magpalit ng sarili nilang damit. Kumusta naman ang massage session mo? Napatingin si Tear sa dalawa na may pagkatulala sa mukha. We need to track down that guy. Everything would be too late if we wait for his next visit, sabay na sabi ni Green Dragon at Trine habang naglalakad sila papunta sa pinto. You two are quite reliable when it comes to business, panunuya ni Tear habang nilalayo ang phone niya. Biglang napatigil si Trine at lumingon kay Tear. Paalala niya, by the way, bro. The total cost for 3 masseuses is $1,280. Don't forget to settle the bill when you go downstairs. Nagulat si Tear. Ilang minuto lang ang massage session nila, pero napakamahal ng service charge. Lumabas ang tatlo sa Madam Wisteria's Palace at agad na tumuloy sa underground gambling den sa susunod na block. Sa oras na ito, ang lugar ay hagong sa mga tao. May mga nagkukumpulang tao sa harap ng bawat mesa ng pasugulan. Nagkatinginan ang tatlo at sinabing, kilala niyo ba kung sino si Pop? Hindi ko siya kilala. How about we just call out his name? We'll figure out who he is, right? Ang enerhiya ni Trine ay napunta sa energy core habang siya ay nagpakawala ng malakas na dagandong, sino dito si Pop? Biglang tumahimik ang underground gambling den na kanina pa maingay at masigla. Halos lahat sila ay sabay na nakatingin sa kanila. Marami sa mga sugarol ang may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Isang tawa ang bumungad sa lugar sa sumunod na segundo. Lumapit sa kanila ang isang lalaking nakasuot ng leather jacket na may tato na alakdan sa leeg at tinukso, ano bang balak mo, kuya? Ano ba kasing nagdala sa'yo dito para hanapin ang daddy mo? Ako si Pop. Halika, pakinggan natin. Ha. Isa pang tawa ang nagmula sa gilid. Sumunod din ang iba sa pangunguna at piniro sa kanila, ako rin si Pop. Ako din. Bam!
Binetukan ng Green Dragon ang lalaking may tato na scorpion at hinampis ito sa isang mahjong table sa tabi niya nang walang sinasabi. Napakalakas ng suntok kaya naputol ang mesa ng mahjong.